Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo. Ano pa sabi mo? Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulo, si Duterte pa din? Engot ka ba? Ito yung nakakatawa sa mga DDMs. Actually, nakita ko nga rin itong argumento na to sa iba. Ang sabi nila, netong, di ba, nag-file ng, nag-counter suit to si Sara Duterte sa impeachment, di ba? Sabi natin, duwag kasi akala natin matapang niyang haharapin yung impeachment, etc., etc. Tapos biglang pinapapigilan niya sa Korte Suprema. Ang sagot nitong mga DDMs, natural. Alam nga namang magpapasuntok lang siya sa kalaban. So lalabanan din yung impeachment. Kasi ganyan si Sara, matapang siya. May bagong fake news na kumakalat. At ang fake news na kumakalat, mga kotsero, ay, eto daw ang Marcos administration ay nanganganib. Bakit? Dahil daw, nagdesisyon ang SC, ang Supreme Court, at naniningil daw ng original documents ng enrolled bill sa Kamara. Ayun, mga kotsero. Delikado na, mga kotsero. Oo, nahuli na katiwalian ng Marcos administration. Oo, tama silang lahat. Tama na kayo, mga DDS. Oo, tama na kayo sa pagsasalita nyo. Tama ka na. Tumigil na kayo. Dahil lalo lang kayo nagmumukhang eng-eng. Lalo na kayo nagmumukhang angat sa mga pinagsasasabi nyo. Nakakatawa kasi ito yung basis ng pinagsasasabi nila. SC asks Palace and legislators to submit the 2025 budget bills. Ito raw ang magpapatunay, mga kotsero, na totoong may katiwalian sa Marcos administration pagdating sa paggastos ng pera ng bayan. Basahin natin yung balita. The Supreme Court has ordered the House of Representatives, the Senate, and Malacanang to submit the original copies of the 2025 General Appropriations Bill and the 2025 General Appropriations Enrolled Bill ahead of the preliminary conference for a petition alleging irregularities in the national budget. Ito daw, dahil daw sa desisyon na to, mga kotsero, nabisto na raw ng Korte Suprema na may katiwalian sa Marcos administration. Alam nyo, kayo mga DDS kayo, ang dali nyo mautuin. O basta sinabi lang ng kung sinong DDS influencer, okay na yon. This is the normal course of business. Ibig sabihin, ganito lang kuya, kasimple para maintindihan ng mga DDMs kasi medyo mababa ang kanilang intellectual capacity. Ito ho ay palaging ginagawa ng Korte Suprema. Actually, kahit sa ang korte. Bakit? Kasi humihingi sila ng ebidensya. Parte ho yun ng pagkalap ng ebidensya at pag-aaralan nila yung ebidensya base sa aligasyon na idinulog o dinala sa korte. Normal ho yan. Pangalawa, hindi pa ho yan desisyon. Utos ho yan ng Korte Suprema. Inuutusan ang Kamara, inuutusan ang ehekutibo, magbigay kayo ng dokumento sa amin. Antayin nyo yung desisyon, baka kayo mag-iyakan. In fact, saan ba nakasabit ito? At meron pang bagong intriga meron pang bagong intriga si Wick Rodriguez. Kailan si Wick? May bago siyang intriga, guys May bago siyang intriga. Promise, panoorin natin to. Bago niya intriga. Marami pong mga kaganapan na, again, ang ating pong take dito, ang layunin talaga ay malihis dito sa napakalaking anomalya, bolilyaso at kontrobersiya. Dulot nga nung tinatawag nating hindi po pirmado, hindi po puno ng blanco, 28 items na blanco diyan sa Bicameral Conference Committee, final, ratified, approved, signed, and filed report. Nakakatawa yung pagkakasabi niya, puno ng blanco, tapos 28 lines lang pala. Mga kotsero, napakarami ng dalawang volume nga yan yung buong General Appropriations Bill. Dalawang volume nga yan. Tapos sasabihin mo, na punong-puno ng blanco, tapos sabihin mo, 28 lang. Ang lolo ko talaga to Ito, siraulo talaga to si Wick Rodriguez Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni
ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo. Ano pa sabi mo? Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulo, si Duterte pa din? Engot ka ba? Ito yung nakakatawa sa mga DDMs. Actually, nakita ko nga rin itong argumento na to sa iba. Ang sabi nila, netong, di ba, nag-file ng, nag-counter suit to si Sara Duterte sa impeachment, di ba? Sabi natin, duwag kasi akala natin matapang niyang haharapin yung impeachment, etc., etc. Tapos biglang pinapapigilan niya sa Korte Suprema. Ang sagot nitong mga DDMs, natural. Alam nga namang magpapasuntok lang siya sa kalaban. So, lalabanan din yung impeachment. Kasi ganyan si Sara, matapang siya. So, ibig sabihin, dahil daw nag-file ng petition para i-cancel para i-declare void yung articles of impeachment kay Sara Duterte, yun daw ay paglaban ni Sara Duterte. Sige, walang problema. Sabihin natin naniniwala tayo doon. Kapag ang administrasyon naman, ang nag-file ng kaso kay Sara Duterte, anong tawag? Distraction? Paano kung sabihin ko sa inyo na ito rin ang paraan ng administrasyon para labanan ang kahayupang ginawa ni Sara Duterte, lalo na nung nagbanta siya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Hindi ba senyales din ng katapangan yun? Kaya ba sasabihin ng mga DDMs, hindi yung senyales sa katapangan, bla 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 bla. Hinaharas sila si Sara Duterte. Ayun, ganun kasi kayo katanga. See, hindi ako tumawa. Seryoso ko dun. No joke. No joke. Nagpapaniwala kayo sa mukha nito? Nagpapaniwala kayo dyan? Ginagamit lang yung titulo ng attorney para lang makakuha ng konting kredibilidad, pero puro basura ang lumalabas sa bibig. Ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po nun, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Ihahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natatakan na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Okay. So yung binabasa ni Vic Rodriguez, binabasa niya ngayon dyan, the BICAM report, most probably, ay may date, December 11, 2024, 4 p.m. Ito rin kaya yun. Sana pareho kami ng tinitignan, Ito rin kaya yun. Pareho kaya kami ng tinitignan na BICAM report. Ayan December 11, 2024, 4:08 p.m. House of Representatives Bills and Index Service. So pareho kami ng sinabi. Ngayon, ang sabi niya, ito raw BICAM report na to, ayan, Conference Committee report. Ang sabi niya, mga kutsero, punong-puno daw ito ng blanco. General Appropriations Bill, Agency. Papakita ko na sa inyo, mga kutsero, kasi para wala ng question mark. Nasaan ang blanco, guys? Nasaan ang blanco? Sabihin lang, ayan, blanco, Angat, tanga, ayan, patuloy yan sa ilalim, ayan, papatuloy sa ilalim, ayan, Blanco? Nasaan ang blanco, guys? Tingin nga. Ito ang blanco. 13 pages lang naman to, guys. Nasaan ang blanco? Nasaan? Nasaan ang blanco? Nasaan ang blanco, Vic? Sinungaling kay. DOT. Ayan, Kasi walang nagbago. Yan pa rin yung budget niya. Walang nagbago. Ayan. Nasa dulo na tayo. Dulo na tayo. Nasaan? Wala, di ba? Sinungaling ka kasi, Vic Rodriguez. Napakasinungaling mo. Ito, sapagkat meron po tayong na-discover, sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong ang mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila dyan sa tinatawag nating archive section or archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon. Subalit, pinakita po yung kopya ng archive section.
Hesitant yung mga empleyado para dong pinapakita na to ni Vic Rodriguez na na tawag dito, ayaw pa ipakita. Hesitant daw eh. Napakasinungaling pa rin. Hindi talaga nagpapatinag, Vic Rodriguez. Paano mo nalamang hesitant? Meron bang metro nakikita na hesitant, not hesitant, hesitant, not hesitant? Tigilan ako, puro kayo dada. Buti sana akong binidyo nyo eh. Buti sana ako yung pagpunta nyo doon sa archive section, naka-video kayo. Kahit hindi nyo pinapakita yung paligid. Buti sana ako naka-video kayo. Pinatunayan nyo na kayo ay pumunta sa archive section at nakausap nyo at makikita namin lahat sa video na may hesitation talaga silang ibigay. Nagdadalawang isip silang ibigay. Editorializing ka sa kwento mo eh. Oo, sa Tagalog, invento ka.